Matapos lumapit ang Dragon Lady kay Lin, napagtanto niya na nasa panahon ng pagpaparami ang babaeng dragon, kaya siya ay masyadong nagiging hyperactive, ngunit biglang naisip ng babae na masyado palang maliit ang katawan ni Lin upang mapawi ang kanyang pagnanasa. Naisip din niyang bibigyan muna niya ng ibang gantimpala ang ating bida, ngunit naguguluhan siya kung anong bagay ang pinakamainam na ibigay. Nagbago ang tagpo at lumipat sa tribo ni Lin, kung saan nakapako si Loader sa isang krus na yari sa kahoy. Palala ng palala ang kanyang kalagayan habang iniisip niya na napakatagal na at hindi pa rin dumarating ang mga kabalyero upang iligtas siya. Alam niyang kung mas tatagal pa siya roon, siguradong madudurog siya sa sobrang pagpapahirap, ngunit wala siyang paraan ng pagtakas, dahil naglipa na ang mga goblins sa buong tribo. Bigla niyang naisip na baka makatakas siya kung makakaakyat siya sa mataas na lugar, dahil puro pandak ang mga goblin. Subalit nawala ang lahat ng plano niya nang makita niyang may isang dambuhalang dragon na lumilipad sa kalangitan papalapit sa tribo. Nang makita ang halimaw, nagsisigaw si Loader na yun ay isang fly dragon. Nagmamakaawa siyang palayain siya dahil ayaw niyang mabaon ng buhay sa apoy ng dragon. Maging ang mga goblin sundalo ay nag-alala at pinag-usapan kung paano ipagtatanggol ang tribo, dahil wala namang dahilan para may dragon na lilito doon, or meron nga ba? Si Ephraia at ang inang pinuno ng angkan ay parehong nakatingin sa dragon. Bigla nilang napansin na tila may taong nakasakay dito, at ang dragon mismo ay tila walang masamang balak, sapagkat sa halip na umatake, ito ay maayos na lumapag sa lupa, at nalaman ng lahat na ang sakay ng dragon ay walang iba kundi si Lin mismo. Ipinahayag niya sa lahat na bumalik na siya sa tribo. Labis na natuwa ang mga goblin nang makita ang kanilang pinuno. Paglingon niya, sinabi niya sa dragon na magpahinga muna at huwag masyadong gumala. Agad na lumapit si Gabo sa ating bida, habang ang mga goblin ay patuloy na pumupuri sa kanya. Ngunit para kay Loader, kabaligtaran ng lahat, namumutla siya sa takot. Ngunit nang makita niyang kontrolado ni Lin ang dragon, nag-isip siya kung totoong goblin pa nga ba si Lin. Hiniling niya na sana'y dumating agad ang mga kabalyero upang iligtas siya. Nagbago muli ang tagpo at napunta sa bayan ng tao, kung saan isang malaking kabayo ang sinasakyan ng isang lalaking nakasuot ng makinang na baluti, kasunod ang maraming tauhan. Sila ay walang iba kundi ang mga Royal Knights na palaging binabanggit ni Loader. Yumuko ang buong hukbo sa harapan ng Sword Saint, ngunit dahil kakaunti ang oras, nais ng babae na agad na maghanda ang hukbo ng plano upang iligtas sina Loader at Ephraia. Muling lumipat ang tagpo at makikita na umaandar ang Goblin Simulator. Ang kasalukuyang plano ay palakihin ang ikatlong henerasyon ng mga Goblin. Sinabi nito kay Lin na sa pamamagitan ng biglaang pag-atake sa bayan ng tao at sa tribo ng Bloodfang, nagkaroon siya ng mabubuting resulta, subalit upang makipagsabayan sa Sword Saint at sa royal family ng tao, kinakailangan niyang palakasin sina Ephraia at iba pa sa loob ng Demonized Forest. Pagkalipas ng isang buwan, maaabot ni Lin ang level 50, ang mga goblin naman ay level 60, at si Ephraia ay level 45. Muli, may tatlong pagpipilian ng ating bida. Isa, kung hindi sapat ang kanyang lakas, magpapatuloy siyang pumatay ng mga halimaw sa kagubatan upang mag-level up, ngunit ang opsyong ito ay may rating na 0. Dalawa, humanap ng paraan upang makahuli ng mga bihag at paramihin pa ang mga goblin, may rating na dagdag 1-0. Tatlo, pabilisin ang proseso ng pag-upgrade at tumalon kaagad sa isang buwan sa hinaharap, may rating na dagdag 2-0. Lubos na nagulat si Lin nang makita ang ikatlong opsyon. Dahil maaari na niyang laktawan ang isang buwan at lahat ng mabibigat na pagsasanay, naisip niya kung tama ba talagang gawin yon. Ngunit matapos magpas siya, pinili niya ang ikatlong opsyon at sinimulan ang proseso ng time acceleration. Bigla siyang nakatanggap ng abiso na hindi na nagbibigay ng sapat na karanasan ang Demonized Forest. Sinabi ng sistema kay Lin na naging matagumpay ang lahat, at nakakuha siya ng 20 puntos mula sa 100 sa rating, pati na rin 20 life points. Lumundag ang oras ng isang buwan, at nagising si Lin mula sa kanyang hig-on. Agad siyang bumangon. Nagtataka kung ganito ba ang pakiramdam ng time traveling. Nang tingnan niya ang status window, nakita niyang siya ay nasa level 50 na at nakapangalap ng maraming attribute points, ngunit napansin niyang kahit tumaas ng malaki ang kanyang antas, hindi ganoon kalaki ang pag-angat ng kanyang lakas at iba pang katangian. Biglang napatigil ang kanyang iniisip nang dumating si Gabo na panik, sinasabing maraming sanggol na goblin ang ipinanganak na patay. Nabigla si Lin at agad tumakbo sa kinaroroonan ng mga babae, na parehong nagulat dahil maraming sanggol na goblin ang hindi nabubuhay. Hindi maunawaan ni Lin kung bakit nangyayari yun. Tinanong niya ang ina ng tribo, ngunit maging siya ay walang alam, dahil masyadong mahina ang henerasyong ito ng mga goblin, 3 lamang ang bahagyang nabuhay.
Sa kabilang banda, nagsimulang tumawa ng malakas si Loader matapos marinig ito. Tinatawag si Lin na isang hanggal na walang utak na pilit pa ring gumagawa ng mas malalakas na inapo kahit na siya'y nabibigo. Labis na nagalit si Lin at tinanong si Loader kung ano ang alam niya tungkol sa pagkamatay ng mga nilalang. Ibinunyag ng lalaki na habang mas mataas ang antas ng mga goblin, mas mahirap para sa kanilang mga supling na mabuhay, dahil hindi kinaya ng kanilang katawan ang napakalakas na kapangyarihan, at walang paraan para makagawa si Lin ng ganoong kalalakas na mga sanggol, kahit siya pa mismo ang gumalaw. Ngunit napangiti si Lin, pinasalamatan si Loader sa pagbibigay ng mahalagang impormasyon. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat, at dahil sa pagkaantala ay maraming buhay ang nasayang. Kaya tumalikod siya at inutusan ng mga sundalong goblin na si Loader ay kanila ng paglaruan, ngunit huwag nila itong patayin. Ngumiti ang mga goblin sundalo at nagpasalamat sa kanilang pinuno. Ngunit hindi pa rin sumuko si Loader, sinasabing balang araw ay magiging isang demonyo siya at sisipien si Lin. Bago pa siya makapagtuloy, agad siyang sinunggaban ng mga sundalo at sinimula na siyang paglaruan. Alam ni Lin na huli na upang magpalaki ng bagong lahi ng hero species ng mga goblin, ngunit kailangan pa rin nila ng napakarami, kung hindi ay magiging mahirap harapin ang Sword Saint at ang Royal Family. Naisip niya kung may paraan pa bang mapaangat ang antas ng mga goblin, ngunit bigla na lang lumitaw sa kanyang likuran ang dragon, nakatitig sa kanya na may masamang hangarin. Lumapit ito ng dahan-dahan at nagsimulang idikit ang sarili kay Lin. Nagulat siya, iniisip kung ano ba talaga ang nangyayari sa nilalang, dahil bago sa kanya ang lahat ng ito. Biglang naalala ni Lin na ang isang babaeng dragon ay nakakakuha ng anyong tao tuwing panahon ng pagpaparami, at ito ay lilikha ng kakaibang sitwasyon. Bago pa man siya makapag-isip ng tuluyan, nagsimulang magbagong anyo ang dragon, at naging isang kaakit-akit na babae na may kapansin-pansing kagandahan. Agad niyang sinunggaban ang ating bida, at doon naisip ni Lin na ito ang espesyal na gantimpalang iniwan ng Dragon Mother. Agad siyang itinulak ng babae sa lupa, at sa pagkakataong ito, siya ang nagsimulang umasta ng mapang akit bago pa man makagalaw si Lin. Sa gitna ng lahat ng ito, biglang lumabas ang isang abiso mula sa sistema, nakamit ni Lin ang isang achievement, at nadagdagan ang kanyang HP, lakas, at depensa sa 15, 520, at 12. Napagtanto ni Lin na napakalaki ng potensyal ng mga dragon, halos mabali na ang kanyang balakang sa tindi ng kapangyarihan ng babae habang sila'y nagtatagpo. Ngunit alam niyang kailangan niyang inumin ang dugo ng dragon upang ma-evolve bilang isang heroic species. Sa kabila nito, tila gusto pa ng Dragon Lady na ubusin siya para lamang mailabas ang lahat ng kanyang galit. Habang iniisip ito, muling lumapit ang Dragon Lady sa kanya. Nakangisi na parang demonyo, agad siyang hinarap ni Lin at sinabi sa kanya na tapusin muna ang kanyang gawain bago siya tuluyang magpakawala ng galit. Hiningi pa ni Lin na ibahagi muna ng Dragon Lady ang dugo sa iba pang mga goblin bago bumalik sa kanya. Ngunit biglang tumakbo ang Dragon Lady na may mukhang baliw, at nagdulot ito ng takot sa lahat ng goblin, na hindi alam kung ano ang mangyayari sa kanila. Nagbago ang tagpo patungo sa gabi, makikitang masayang nagsasayawan ang lahat ng goblin sa harap ng malaking apoy, dahil lahat sila ay nag-level up matapos uminom ng dugo ng dragon mula sa babae. Kahit ang mga goblin na akala'y hindi na makaka-evolve ay nakapag-upgrade na rin, ngunit habang nagsasaya ang lahat, si Lin ay nakaupo pa rin malapit sa Dragon Lady sa kanyang tunay na anyo. Malalim ang iniisip, namangha siya sa kapangyarihan ng maalamat na dragon, dahil hindi lamang siya, kundi maging lahat ng goblin ay naging heroic species. Gayunpaman, mababa pa rin ang kabuuang lakas ng tribo, at panahon na upang dagdagan ito ng mga kagamitan, kaya't inutusan ni Lin ang sistema na buksan ang tindahan. Bilang pinuno ng isang heroic tribe, siya ang dapat maghanda para sa lahat. Tiningnan niya ang kanyang mga puntos at napagtanto na sapat ang mga ito upang ipagpalit sa mga dekalidad at praktikal na kagamitan. Tiningnan niya ang iba't ibang pana at palaso na may kakayahang sumipsip ng mga elemento gaya ng tubig, hangin, kidlat, at lason. Pinagmasdan ni Lin ang elemental arrow, na angkop para sa mga long-range attack at sumisipsip ng mga elemento. Sa kabilang banda, nakita niya ang isang kakayahan na nakabatay sa one-on-one rule, na kayang sumalo ng 3 atake ng sandata gamit lamang ang mga kamay. Mas mura man ito kaysa una, maaari naman itong maging tagapagligtas lalo na kung haharapin ng Sword Saint. Nagpasya si Lin na bilhin ang dalawang ito at agad na ipinagpalit ang kanyang mga puntos. Matapos ang matagumpay na transaksyon, ngumiti siya. Iniisip na kailangan niyang subukan ang mga makabagong kagamitan upang mas maramdaman ang kapangyarihan nito. Subalit wala siyang makita na pwedeng subukan. Nang marinig ito ng kawawang Loader,
agad niyang naisip na siya ang gagawing test subject ng ating bida, habang papalapit si Lin na may hawak na crossbow, na puno ng matinding takot at pighati si Loader bago pa man magsimula, at ganoon na lamang ang kabalyero ang naging unang test subject ng mga bagong kapangyarihan at kagamitang nakuha ng ating bida, si Lin. Muling nagbago ang tagpo patungo sa Magic Forest. Makikita natin ang isang koponan na binubuo ng dalawang babae at isang lalaki, na pumapatay ng mga halimaw sa kagubatan, naiinis at nainis sila, dahil ang mga mababang uri ng halimaw ay hindi man lang nakakapagbigay ng karanasan, o kahit kaunting kasiyahan, hindi maunawaan ng mga babae kung bakit napakahalaga ng paglalaban sa ganitong kabababang uri ng halimaw. Iniisip pa ng isa sa kanila na mas mabuti sanang sinundan niya ang Sword Saint, upang bantayan ang bayan at patayin ang dragon. Ngunit ipinaliwanag ng lalaking kasama nila, na ang Dragon Mother ay madalas manggulo sa bayan ng tao, at ang Sword Saint ay walang balak na asikasuhin ang mga goblin. Kaya iniwan ng Saint ang gawaing ito sa kanilang pangkat, upang magkaroon sila ng pagkakataong kumita ng sarili nilang merito sa pamamagitan ng pagpatay sa mababang uri ng mga halimaw, na hindi naman gaanong mahirap gawin, kaya pinaalalahanan ng lalaki ang babae na magpursige at huwag sayangin ang pagkakataong ito na nilikha para sa kanila ni Loader. Ngunit bigla na lang napansin ng babae na may kakaibang nangyayari sa loob ng kagubatan, habang naghahanda silang lahat. Nakita nila na isang dambuhalang gagambang halimaw ang paparating upang patayin ang kanilang pangkat, labis na nadirihan ng manggagaway sa itsura ng malaki at nakasusuklim na gagamba. Ngunit sinabi ng babaeng mamamana na isa lamang itong antas 3 na insekto, kaya't wala silang dapat ikatakot sa pangit na halimaw na iyon. Subalit ang lalaki ay nanatiling alerto, dahil may kakaiba siyang nararamdaman. Sinabi niya sa mga babae na hindi pa tapos ang laban, nang siya ay lumingon. Nakita niya ang isang malaking goblin na may mapulang mga mata na tila dugo, na papalapit sa buong pangkat. Nang makita ng lalaki ang dambuhalang goblin, agad niyang naunawaan na ito ay isang heroic species. Naisip niya na mabuti at hindi na niya kailangang hanapin pa ang pinuno ng tribo, dahil inakala niyang ang dambuhalang goblin na ito ang kanilang leader.